syempre sa pagpasok ng taon, alam naman natin na ang ating bansa, third most vulnerable country when it comes to sa mga calamities. So, walang ibang way para is maghanda tayo. Yun ang pinaka the best para ma-prevent natin yung mga sakuna, di ba? Saka dapat maalam tayo sa lahat na pwede natin gawin. Alright, at syempre para po pag-usapan natin para sa taong 2014 kung ano-ano nga bang mga siguro mga papasok ngayon sa ating bansa, makasama po natin ang ating Pag-asa Weather Forecaster, Mr. Chris Perez. Good morning. Magandang umaga po at magandang umaga po sa ating mga babae. Alright, Mr. Chris, alam naman natin na yun nga, nasabi ko kanina, ang daming bagyong dumadating sa Pilipinas, sa ating bansa. Noong 2013, halos 20 ba? Na kumpleto natin yung alphabet. Oo, A to Z at A to Y. Pero ano po ngayong 2014? Sa nakikita natin? Well, sa ngayon po ang inaasahan natin na hanggang buwan ng Abril ay posibleng kada buwan ay makaranas po tayo ng 1 hanggang 2 bagyo. For the month of January, at least isang bagyo. For the month of February, we're looking at of a tropical cyclone activity dito sa ating bansa. Pagpasok naman ng buwan ng Marso at Abril, 1 at hanggang 2 bagyo po yung inaasahan natin respectively. Alright, ito naman, para naman for the benefit of our viewers, ano bang ibig sabihin since may LPA ngayon sa Mindanao? Yan, nakikita natin Ano nga po itong low pressure area? Siguro explain natin do sa mga viewers natin. Well, ang low pressure area, normally isa po itong lugar na kusang mababang atmospheric pressure kung kaya't nagkakaroon po ng mga pag-develop ng kaulapan at in the latter part of the stages ay nagdudulot ng mga pag-ulan. Okay. Ito pong currently nakaka-apekto dito sa Mindanao, bagamat isang low pressure area nga ay nagdulot ng mga malalakas na pag-ulan over the area, not only in Mindanao but also in some parts of Visayas nitong mga nagdaang araw nga at inaasahan natin na patuloy itong mananatili dito sa mga nabanggit na lugar at posibleng by weekend ay tuloy ng kumilos papalayo po ng ating bansa. So sir, walang chance na magiging bagyo ito? Ang sa ngayon pinakikita natin ay posible itong maging bagyo pero kapag tuluyan na pong lumayo ng ating bansa. Pero habang malapit pa dito sa Kabisayan at Mindanao, ay mananatili po itong bilang isang low pressure area. And possibly Sabado or Linggo, pagtuluyan na pong kumilos pa Kanluran at patungo dito sa West Philippine Sea, doon po natin inaasahan na posibleng maging isang tropical depression. Pero ang nangyari po sa Yolanda ay storm surge at hindi po lahat ay talagang aware kung ano ang storm surge. Siguro explain nyo sa amin kung ano bang ibig sabihin nito. Well, ang storm surge po, ito po yung mga malalakas na alon na karaniwang nararanasan sa mga coastal areas or dalampasigan kapag may paparating pong bagyo doon sa mga nabanggit nating lugar. At dala po ito ng malalakas na hangin as well as yung mababang atmospheric pressure ng isang paparating na bagyo. Well, normally nararanasan po natin ito. Actually, may mga naitala na po tayong storm surge event as early as the late 1800s doon sa bandang eastern. May article na lumabas? Po? Yung may article na lumabas? Unfortunately, because of the time na nangyari yon, wala po tayong record. Okay. Pero meron po tayong makita na the event was reported by newspapers from other countries. Yes. Yung, if I'm not mistaken, 1897 na storm surge over the Leyte was reported by an Australian newspaper. Okay. And then 1900s, early 1900s, meron din isang storm surge event reported naman by a US newspaper. So nakita po natin ito online. So dun po sa ating mga kababayan, hindi na po bago itong mga pangyayaring ito. Storm surge, yung mga bagyong tumatama sa central and southern part of the country, hindi na po ito bago. Ang kailangan lang po natin is maging aware po tayo na yung mga ganitong bagay ay posibleng mga months na nagpalabas po ang Pag-asa kasama ang iba pang mga government agencies na kaakibat natin sa disaster preparedness and mitigation ay maniwala po yung ating mga kababayan at yun nga, kumilos para kung sabing evacuate or at least strengthen yung structures ng bahay nila para po maiwasan natin yung mga damages and casualties pag ganito may mga sama ng panahon. Alam mo Dayan, sobrang daming unusual na mga developments na nangyari pagdating sa weather, no? Yearly, last year yung sa Yolanda, kakaiba yung lakas na taglay niya. Sobrang aware na yung mga Pilipino, siguro naman natuto na tayo, lalo na dun sa nangyari sa Yolanda na talagang ginimbal tayo kung ano nangyari. Oo. Ayan, so ngayon naman sa Mindanao, di ba yung usual kasi, gusto kong tanungin kay Sir Chris, di ba sir, hindi naman usual na sa Mindanao agad pumapasok yung bagyo. So ba't po yung may case po na nangyari ngayon na ganito? Ang nangyayari po kasi annually or per month ay meron tayong usual track ng bagyo. It's either northern, central, or southern part of the country. Now, for the month of January at February, karaniwan po ang mga bagyo. Ang tinatawid ay itong Visayas at Mindanao area. Although dito po sa Mindanao area ay napakabihira po na mangyari na magkaroon isang bagyong tatama sa kanila,
odds are 1 in every 10 or 30 years. Pero yun nga sinasabi natin sa ating mga kababayan, dapat po aware po sila na bagamat bihira yung mga gantong yung mga gantong bagyo na tatama sa lugar nila, lalong-lalo na po sa Mindanao area, ay isipin pa rin po nila na posible po yun. At once na meron nga, ay makinig nga po sa mga weather bulletins and advisories na ipapalabas po ng Pag-asa. Pero ano po bang mga upcoming, lalo na ngayon, 2014, na nakalatag na plano para mas mapaigting at mas strengthen pa ang ginagawa ng Pag-asa para sa ating bansa? Well, sa gana po ng Pag-asa, ipatuloy yung pag-disseminate natin, monitor ng weather situation araw-araw sa ating bansa. At yung information dissemination, mas lalo nating paigtingin. Kakibat po natin ang ilang government agencies such as the NDRRMC, yung Coast Guard, kasama rin po natin. Ilan lamang po yan sa mga ahensya ng gobyerno na binibigyan po natin ng information at tumutulong po sa atin para maiwasan nga yung mga sakuna or damages na dulot ng isang bagyo. NDRRMC, Disaster Preparedness and Mitigation. Coast Guard naman is yung wag nang pumalaot yung mga kababayan natin, yung mga shipping vessels, yung mga passenger vessels. So, ang ano po natin sana ay patuloy rin yung pakikipag-coordinate natin sa mga kasama natin sa media, tulad po ng inyong programa, para po sa continuous information dissemination. At yung tamang information po, sigurado makatutulong sa mga kababayan natin para sa paghahanda sa anumang sakuna or peligro na dulot ng isang samaan pa. Well, speaking of dissemination, bukod sa television, syempre marami nakakanood sa Pag-asa. Paano yung mga walang television or yung kapag biglaan may gusto kang malaman from Pag-asa? Ano pang ibang ways para makakuha sila ng information? Well, magandang katanungan po yan. No? Unang-una, aside from the television and radio broadcast, sa print media, dinidisseminate din natin ating information. As well as we have the information online sa website ng Pag-asa. We have our official Facebook and Twitter account. Pero gaya nga po na nabanggit nyo, may mga kababayan tayong walang access sa information in terms of television, radio, or even sa internet. So dun po papasok yung role ng mga local government. Mas ma-identify po nila yung mga areas na tinatawag nating remote, yung mahirap marating ng mga information. So hindi lamang po Pag-asa ang dapat kumikilos. Kasi sabi nga po na nabanggit natin, disaster preparedness and mitigation is a collective action. Simulan po natin sa taas hanggang sa kaduluduluhan, sa baba, hanggang sa individual members of the community. So doon po papasok yung role ng local government, ng media. Malaki po ang impluwensya nyo sa pag-disseminate ng information. Alright. Sir, since nabanggit nyo na po itong mga local government units natin, based po from the perspective of Pag-asa po ba, ano po ba yung capacity ng LGUs natin para po makapagbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan? Ang Pag-asa po patuloy na nagkakaroon ng mga information dissemination campaign every year. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. As a matter of fact, in between 2006 and 2008, nagkaroon po tayong tinatawag na geohazard mapping na kung saan kasama natin iba't ibang ahensya ng gobyerno. NDRRMC, PBOX, Mines and Geosciences Bureau, just to name a few. Nagpalabas po tayo ng mapa, in-identify natin yung mga lugar na kung saan vulnerable, hindi lamang sa storm surge, kundi maging sa mga flash floods and landslide. At pinamahagi rin po natin ito sa mga lalawigan nga na we have identified as yung talagang vulnerable sa immediate impacts ng mga nabanggit na geohazard. Ang sa atin lamang po, sana yung mga gantong information, dahil alam naman po natin from time to time, nagbabago ang administrasyon up to the local government level. So ang sa atin lamang po yung continuous education at sana yung mga gantong information may transfer din po sa mga darating or sa panibagong administrasyon para mas patuloy na makatulong sa ating mga kababayan. Alright, at syempre marami tayong natutunan from Pag-asa. Isang maganda dyan, Jules, yung information dissemination kung saan maraming ways, lalo na ang social media, nandyan ang pwedeng ang Instagram, Facebook, sa Google, lahat pwede mong malaman yung information at para makapaghanda rin tayo. Nung Dayan, nabanggit ni Sir na collective effort talaga siya. Meron tayong inaasahan na responsibility from the government, especially decentralized even to the local government units. Pero at the same time, syempre inaasahan din yung kooperasyon ng mga kababayan natin. Kasi syempre, di ba, Dayan, parang walang silbi na nagwa-warn ka, tapos kung hindi rin naman susunod yung mga tao. At saka usually yung pinaka-main problem dyan, yung mga ayaw iwan yung bahay nila, may mawawala, pero dapat iniisip natin yung seguridad natin, yung safety natin. O pag dapat nakipag-cooperate. Pag sinabi ng evacuate na. Sumunod na tayo. And of course, at this point, since marami tayong natutunan, do you have any last message to our viewers? Well, yun nga po nabanggit natin, no?
yung continuous monitoring sa weather situation ng ating bansa. 24/7 po yan. Hindi dapat tayo or natutulog or sasabihin natin na hindi tayo na-inform. Sapagkat gaya nga po ng karaniwang sinasabi natin, isa sa mga program ng channel po actually yung Panahon TV, sabi nga nila, walang pinipiling panahon ng pagbibigay ng informasyon. So dapat yung mga kababayan po natin patuloy na tumututok sa mga information na pinalalabas ng Pag-asa, mga weather bulletins, advisories, as well as yung mga advisories na pinalalabas ng mga ibang agencies pagdating sa paghahanda sa mga ganitong bagay. Alright, di lang yan. Patuloy po kayong tumutok sa Panahon TV. Of course, dito lamang yan sa People's Television Network. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Chris Perez, forecaster po ng Pag-asa. Thank you so much, sir. Salamat. Alright, mga boss, marami